Kaiponaryo, masakit tingnan, di ba? Habang nakatitig ka sa metro ng gasolina, pakiramdam mo ay ninanakawan ka ng harap-harapan. Record low ang piso natin. Umabot na ng 60 pesos and 69 centavos versus sa dollar ngayong March 2026. At dahil dyan, lahat ng binibili mo mula sa bigas na isasain mo hanggang sa ulam na ihahain mo ay automatic na nag-level up ang presyo. Pero heto ang nakakagigil. Hindi tayo dapat ganito kahirap. Hindi tayo dapat pulubi sa sarili nating bansa. Bakit ba ginto na ang gasolina gayong mayaman naman tayo sa resources? Alam nyo ba na hindi naman tayo tuyo sa langis at gas? Sa West Philippine Sea, particular sa Service Contract 72 o yung tinatawag na Sampaguita Gas Field, nakaupo tayo sa bilyon-bilyong cubic feet ng natural gas. Mas malaki pa to sa Malampaya. Ang Malampaya natin, naghihingalaw na at halos 1/5 na lang ng kuryente ng Luzon ang kaya niyang ibigay. Pero ang Sampaguita Field, nakalock, nakabinbin at hinahayaang mabulok sa ilalim ng dagat habang ikaw hindi na makabili ng ulam dahil sa mahal ng kuryente. Bakit hindi natin madrill? Kasi ang mga politiko natin, dekada ng flip-flopping. Isang administrasyon, kaibigan ng China. Ang susunod, hardline. Pero sa dulo, ikaw ang talo dahil nakalock ang sarili nating yaman habang bumibili tayo sa labas sa presyong dolyar. Isipin mo to, Kaiponaryo. Paano kung bukas biglang tumigil ang pagdating ng barko ng langis sa Pilipinas? Hindi ito bedtime story ha, ito ay reality check. Day 1, walang jeep, walang bus. Ang Grab at Lala Move, biglang magiging 1,000 pesos ang pamasahe. Maglalakad ka papasok sa trabaho, basang-basa sa pawis at pagod na pagod habang iniisip kung paano mo babayaran ang kuryente mong triple na ang singil. Day 7, dahil kulang ang fuel para sa mga planta, magkakaroon tayo ng rolling brownouts. Dito na masakit, mamamatay ang ref mo. Ang pinaghirapan mong grocery, yung karne at isda na pinag-iipunan mo ng isang buwan, mabubulok lang. Literal na itatapon mo ang pera mo sa basura dahil walang kuryenteng magliligtas sa ulam nyo. Day 15, ang mga truck ng bigas mula Isabela hindi na makarating sa palengke. Ang konting ulam na matitira sa shelf, ginto na ang presyo. Dito mo mararamdaman na kahit may 50,000 pesos ka sa bangko, wala ka pa ring makain. Ang savings mo magiging papel na lang na walang kwenta. Nasaan ang mga pinuno natin habang nangyayari ito? Ayun, busy sa pag-declare lang State of National Energy Emergency na parang ngayon lang sila nagulat. Ang Strategic Petroleum Reserve na dapat noon pa ginawa para may backup tayo, naging drawing lang sa mga campaign posters. Ang budget, napupunta sa mga zombie projects at confidential funds. Pero ang energy security natin, nga. Imbes na permanent na solusyon, puro ayuda o fuel subsidy ang sagot nila, na parang pagbibigay ng barya sa taong kailangan ng operasyon. Isang linggo lang, ubus na ang ayuda, pero ang problema, nandyan pa rin. Sa 2026, ang tunay na labanan sa West Philippine Sea ay hindi lang tungkol sa teritoryo. Tungkol ito sa kung may makakain ka ba bukas. We have the resource, we have the gas, pero dahil sa takot at kawalan ng vision ng mga nakaupo, pinipili nating maging estranghero sa sarili nating balat. Kahit gaano kakasipag, kung ang sistema nating ay nakatali sa presyo ng langis sa ibang bansa, palagi kang butas ang bulsa. Ito ang new poverty. Mayaman ang bansa mo, pero ikaw, namamatay sa uhaw sa tabi ng balon. Hindi kasalanan ng Middle East kung bakit mahal ang gasolina mo. Kasalanan nito ng mga taong pinagkatiwalaan nating tumingin sa bukas, pero mas inuna ang susunod na eleksyon. Bilang observer, ang verdict ko ay simple. We are victims of a crisis that was completely avoidable. Our leaders chose politics over our survival. Galit ka ba sa presyo ng bilihin? I-comment mo ang reform the system sa baba. Huwag kang matakot magsalita dahil ito ang boses ng Iponaryo. Sabay-sabay nating buksan ang mata ng mga nakaupo.
Subscribe ka na dahil dito sa channel na to, hindi tayo pabubulag sa mga photo op. Ingat palagi!